Hello mga kalaag, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay galing kami dito sa Mamaklay, isang beach resort dito sa may Mabini. So guys, dito po napakagandang lugar para nilay-nilay, para magpag-banding sa inyong family. So napakamura po dito guys. Actually po pauwi na kami. So nakalimutan ko mag-video dahil nga namangha ako sa lugar namin napuntahan. Actually pangalawang beses kong pumunta rito. So pero medyo matagal na, so maraming nagbago. So ang kalsada dito simentado na. So tayo po ay papauwi na sa aming bahay. So makikita nyo ang lugar kung saan ang laki ng mga pinagbago dito dahil talagang simentado na. So pauwi na tayo, palabas na tayo, papunta na tayo ng pinaka-highway niya. So dito maraming puno. Tsaka guys, nakapagtataka, ang laki talaga ng pinagbago niya. Talagang sementado na siya. So, dati kasi, nung nagpunta kami rito, medyo masukal pa yung kalsada. Bali, parang isang sasakyan lang yata yung nakakapasok. Pero ang nakapagtataka guys, dahil nga, ang entrance nila ay the same pa rin. Nasa 50 pesos. As far as I remember, yun pa rin yung amount ng entrance nila. Diba, laking bagay, ang laking tipid, tapos walang corkage, tapos magbabayad ka nga lang ng kanilang tawag dito, yung kanilang cottage. Mura lang naman, actually mura lang talaga siya, 400. At the same time, may malawak po silang parking area sa Mamaklay Beach. Accessible po siya guys, so yung makakapasok yung inyong sasakyan doon. So pwede rin kayo magdala ng duyan, tsaka may saksakan din ng kuryente, so hindi ka mag-worried kung malulubat yung mobile phone mo. At the same time, so yun nga, kumpleto sila, may CR, may tindahan din, so pwede kayong bumili ng mga inumin, pwede kayong mag-inom, pero wag naman dun sa sobra, lalo na sa mga driver na tulad ko, mga kalaag. So moderate lang tayo ha, so wag masyadong magpakalasing dahil nga magbabahay pa tayo, so uuwi pa tayo sa kanya-kanyang bahay, so safe ride lang po lagi. Dapat mga kalaag, pupunta kayo rito dapat weekend or weekdays, kasi pag weekend sobrang dami ng tao, so mahihirapan kayong makahanap ng cottage, pero always available naman. So may mga areas naman na pwede rin kayo mag-set up. So at the same time, yun nga, may mga malalaking puno, pwede kayong magdala ng unan at duyan. So makakatulog kayo ng maghimbing kasi mahangin yung area. Pwede rin kayo mag-rent po doon ng jet ski. So hindi ko alam kung magkano yung presyo. So makikita mo dyan dito sa area na to, may nakalagay na Manaklay. So sa Mabini area po yan. Dito po palabas na po tayo ng main highway. So papunta po tayong kaliwa kasi doon po papuntang Tagum City to Davao City. Yung sa kabilang road naman, papuntang Mati po yan, Banay-Banay, Lupon, tsaka sa mga karatig na mga probinsya. So, ayun. So, dito nagulat ako mga kalaag kasi may biglang humarurot sa likod. So, hindi ko kasi napansin dahil nga may nagmamanage dyan na area na yan na makalabas kami or makapasok dito sa highway. So, ayun. So, okay naman, safe naman. So, pag nagpapatuloy lang pagmamaneho dito, ang gamit ko lang pala ay nagmumotor na ako. So, nahuli ako lumabas sa resort kasi nga nag-aayos pa ako ng gamit. So, yung mga kasama ko, kamag-anak ko, kapatid ko, nauna na sila gamit yung sasakyan. So, dito mapapansin mo mga kalaag, yung mga locals dito, hindi nagsusuot ng helmet. So alam mo kung taga rito talaga kasi wala silang suot na helmet. Pero sana naman ma-implement dito sa area na to na magsuot palagi ng helmet dahil napakadelikado. Ang daming mabibilis sa sasakyan, so malay natin, hindi natin alam, di ba? So isa lang yung buhay natin. So dapat ingatan yung sarili natin at lalo na yung buhay natin. So palaging magsuot ng helmet lalo na dito sa highway area dahil talagang ang daming sasakyan na mabibilis. Kita nyo naman mga kalaag na talagang ang daming pinagbago sa kalsada. So nilagyan nila ng island para doon sa mga ini-install na mga ilaw. So talagang
Napakalawak na ng kalsada dito. Tingnan mo dito sa kanan, 3 lane, doon naman sa kabila, 3 lane na rin. So talagang hindi ma-traffic lalo dito sa probinsya. So tuloy-tuloy lang yung biyahe. So dapat ingat lang sa pagmamaneho. So dito sa area nito Mabini, so ang daming mga sasakyan. Tsaka yung speed wag masyadong mabilis mga kalaag dahil nga ang area na to maraming hindi mo makikita kasi talagang may biglang susulpot dyan sa kanan or sa kaliwa. So iba yung mga dito, mga driver dito, kaya doble ingat po mga kalaag. Habang binabaybay natin yung kahabaan ng kalsadang ito, so makikita mo ang ganda ng panahon mga kalaag. At ngayon nga ay talagang tuloy-tuloy lang yung ating biyahe. So makikita mo ang daming sasakyan pa uwi ng Tagum City. Yung iba rito pa uwi ng Davao City. At yung iba naman ay sa kanya-kanyang mga probinsya, Panabo City. So yun nga pala mga kalaag, malapit na tayo sa intersection. Bali yung kalsada na to may papunta mismo sa main ng Tagum City. Ako naman ay didiretso. So may shortcut way kasi ito. So dito napakalapad ng kalsada. So dahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho. Actually hindi talaga ito dahan-dahan dahil mabilis ako magmaneho. Kaya wag nyo akong gayahin mga kalaag. Pero okay lang naman sa akin dahil alam ko naman yung dahil hindi naman ako nakainom tsaka maayos naman ako magmaneho. Basta wag nyo lang akong gagayahin. So if ever na magmumotor kayo in the future, tingnan nyo muna yung motor nyo kung nasa magandang kondisyon bago nyo patakbuhin. Tsaka syempre dapat may dala kayong tools in case magkaroon ng problema habang nagmamaneho kayo, lalo na kung ma-flat yung gulong. So dapat meron din kayong dalang tools na pwedeng pang remedyo o di kaya para hindi kayo maagrabyado sa kalsada at hindi kayo maaksidente. So safe ride lang tayo always mga kalaag. May story pala ako mga kalaag about dito sa Tagum City. Bali, ang lungsod ng Tagum ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Davao del Norte, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 195 kilometrong parisukat at may 259,444 katao ang nanirahan doon. Pero ito po ay base sa datos 2 years ago ayon sa census noong 2015. Si Alan Relon ang kasalukuyang alkalde ng mayor. Si Mayor Ray Oy pala ang kasalukuyan tsaka yung Vice Mayor ay si Alan Relon. So ito po ang mga Mayor at Vice Mayor ng Tagum City. So ayun mga kalaag, pag nagpunta kayo dito sa Tagum, huwag niyong kalimutan yung bisitahin yung world largest rosary na matatagpuan lamang dito sa Tagum City. As well as yung Banana Beach, so napakaganda po rito, pwede kayong mamingwit at magpaluto. At saka yung Tagum Night Market, talagang sobrang daming pagpipili ang pagkain dito. So wag niyo pong kaligtaang bisitahin ang mga lugar ng mga nabanggit ko dahil talagang hindi mo siya pwedeng tanggihan na puntahan. Lalo na dito sa Christ the King Cathedral at dito sa Beachview Resort, talagang napakagandang resort dito mga kalaag dahil accessible siya sa lahat. May parking area, malawak, tsaka syempre pwede kang magluto rito. So wag nyo rin palagpasin ang San Agustin Botanical Park. Talagang ang daming mga recreational events dito dito sa area na to. Kung gusto niyo naman mag-shopping, huwag mag-alala, meron tayong Gaisano Mall of Tagum, Robinsons Mall, at pwede rin kayong bumisita sa kanilang Freedom Park. Okay, so good for mga children, sa mga bata. Pwede rin kung mga adventure enthusiast kayo mga kalaag, pwede rin kayo pumunta rito sa Alina Okpot Cave. So makakamura kayo kung isang grupo kayo, kunyari 10. So meron kayong skull guard, headlamp, guides, certificate at saka yung transport. So depende na rin sa grupo nyo. So dapat may kakilala kayong organizer para iwas scam tayo mga kalaag. So yun, dito sa Nabintad River, wag nyo rin kaligtaang bisitahin at mamasyal sa kanilang mangroves area.
Dito rin sa Energy Park at Energy Park Tagum. So pwede kayong magpasyal-pasyal dito. So jogging, walking, magandang lugar. So maraming place na pwede nyong i-explore dito sa Tagum. Lalo na doon mismo sa highway, yung parang makikita mo na nasa ibang bansa ka dahil ang Tagum ay tinatawag na Palm City of the Philippines. Dahil sa kanyang yun nga, sa gilid ng kalsada maraming tanim, maraming nakatayong puno ng palm tree. So yun nga pala mga kalaag, dito pala ako dumaan. Ito ay shortcut way papuntang Carmen and Panabo City. So yun, dito kasi mabilis. Pag doon kasi sa kanan yung kanina medyo matraffic kasi banda doon dahil maraming talagang sasakyan na pumapasok at ang daming mga traffic light, kaya mauubos yung oras mo doon. So yun, so dito ako dumaan mabilis, pero ingat lang mga kalag dahil nga ang kalsada dito ay hindi maganda. Dito sa part na to, yung area na to, lubak-lubak yung kalsada dito. Kaya mag-ingat sa pagmamaneho. So dapat alam mo kung saan ka pwedeng dumaan. Dahil lalo pag mabilis, hindi mo mapapansin na yung kalsada na yun ay may malaking bitak. So delikado, lalo na pag talagang ang bilis ng iyong takbo. So hindi mo mamalayan. So dapat ingat lagi. At yung mata dapat nasa kalsada lang. As you can see naman makalaag, talagang ang lapad ng kalsada. So hindi siya tulad sa ibang lugar na talagang napaka-traffic. At dito nga may mga makakasabayan kang mga nagmumotor na mga walang helmet. Yung angkas pa nila napakadami, 3, 4. So bawal na bawal yan. Hindi ko lang alam kung may idea ba ang mga nagmumotor dito, mga motorista. So dapat isa lang yung angkas at the same time meron pong suot na helmet for safety purposes, at saka in case ma-aksidente hindi mabagok yung ulo sa semento, safe pa rin. So ngayon, so dito na tayo sa bandang lugar na to, malapit na tayo Panabo City. So yun, binabagtas natin yung kahabaan ng highway na to. So of course safe drive pa rin tayo mga kalaag. So tingin tayo sa side mirror, baka may biglang sumulpot. Syempre yung tingin natin sa kalsada lang. So wag kung saan para iwas disgrasya, dahil hindi natin alam, may biglang sumusulpot na sasakyan or may tatawid na tao or di kaya yung sasakyan, dahil dito sa area na to may mga blind spot. So dapat alerto tayo. So defensive driving ang gagawin natin mga kalaag, ha. Okay, so dapat naging knowledge din tayo sa mga kalsada, dahil hindi natin alam na yung may mga may construction na ginagawa, hindi natin alam, may mga naka-barricade, kaya may mga nakalagay na mga tawag dito, harang. So para maiwasan natin yung disgrasya natin, so always tingin sa kalsada mga kalahat. Siya nga pala, marami palang nadidisgrasya rito sa area na to, dito sa park na to, kasi nga yung parang may blind spot na dito, kaya hindi mo mamamalayan na may mga sumusulpot or may lumalabas at papasok na mga sasakyan, kaya doble ingat pa rin mga kalaag. Ayun, so konting kaalaman naman natin about naman sa Panabo City. Alam nyo ba na ang Panabo City ay isang agro-industrial city? So Panabo is known for banana capital of the Philippines. Kung kahit saan ka dito sa Panabo City, ang daming banana plantations na makikita mo dito sa area na to. Kaya ang daming mga nabibigyan ng trabaho yung mga tao dito, so hindi naghihirap o hindi ano ba talaga, nahihirapan ako magsalita rito. So hindi sila mahihirapan maghanap ng trabaho kasi nga napaka-accessible. So pwedeng sila magtinda ng kung ano-ano o di kaya mamasukan or maging workers dun sa banana plantations. Dahil ang daming bakante po dito sa na to, sa mga kumpanya na to.
dahil nga ang Panabo City ay yun pinakamalaking pinakamaraming banana plantation sa buong Pilipinas. Mga kalaag, yung video na to ay hindi kompleto, so putol dahil nga naubusan ako ng tawag dito. Yung camera ko wala ng memory, kaya hindi ko na na-cover yung iba pang mga dapat ma-cover natin ng mga videos. So ayun, so pinasyal ko kayo dito sa lugar sa Tagum City at Panabo City. So ano lang to, hindi lang to ang area or lugar na inyong makikita. So marami pa. So dito nakikita nyo ang laki ng improvement dito sa area na to, dahil nga yung kalsada makikita naman natin mga kalaag, sa kalsada pa lang talagang ang laki ng mga so yun, at sana maging din tayo maingat sa pagmamaneho, dahil nga maraming mga sasakyan dito kahit na maganda yung kalsada, para iwas disgrasya na rin. Sana'y nasiyahan kayo sa aking video at hoping na magkakaroon pa tayo ng magagandang videos in the future. Huwag lang bibitaw mga kalaag. Keep on sharing, liking my videos. So mag-suggest din kayo ng magagandang puntahan dito sa Mindanao, at itatry kong puntahan sa abot ng ating makakaya, at of course syempre kung saan naabot yung ating budget, diba mga kalaag. So dun tayo mag-base. Okay, so enjoy po sa inyong araw. Sa ingat po kayo lagi kung saan man kayo mga kalaag, at see you, sana magkita-kita tayo kung meron tayong chance, at mag-hi ka na lang kung sakaling makita mo ako or makita kita sa kalsada. Okay po mga kalaag, keep on watching, subscribe, share po ng post videos, like na rin. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kalaag. Ingat po ay lagi.